Medyo ilang araw na natin na pag-uusapan yung tungkol sa faith. Ngayong araw na ito, we'll be taking another perspective of faith na naman. So Romans chapter 10, verse 17. So then faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya mga anak ng Diyos, napakaganda lagi na ang ating pandinig dapat malinis ang ating mga tenga. Kasi pag marumi ang ating mga tenga, iba ang ating pandinig at iba rin ang ating gagawin. Amen? Sabi sa akin ng kapatid minsan, siguro sabi ko ito sa mga iba kong mga laging kinikwentuhan, sabi niya, Pastor, pwede pa bang ipag-pray mo yung lolo ko? Kasi masakit, sabi may sakit. Sabi ko, sige, ipag-pray natin. So sabi ko, di nag-pray ako, pagkababa, nag-cast out ako ng Lord, sa pangalan ni Jesus, ikaw sakit ka ng ulo, pinapalayas kita ngayon, sa pangalan ni Jesus, nagtatangs pa ako. Tapos habang nagpipray ako, ay siya'y tumatawa. Tumatawa siya, sabi ko, dahil nakita ko pa, siguro na deliverance yung kapatid, kasi sabi niya, tumatawa siya. Pagkatapos, ang haba ng prayer ko, pagkatapos ko mag-prayer, medyo na-curious ako, sabi ko sa kanya, kapatid, bakit ka nga ba tumatawa bang ako'y nagpipray tungkol dun sa lolo mo? Sabi niya, kasi pastor, hindi man po tungkol sa lolo ko, sabi ko yung ulo ko. Yung ulo ko yung masakit. Amen? Kaya hindi lang mahalaga, hindi lang pwedeng basa ng basa, dapat naglilinis din ng tenga. Kasi sabi ni Lord, by hearing and hearing the word of God, faith will be built. Nabubuo yung pananampalataya sa palagian mong pakikinig ng pakikinig, of course, ng salita ni Lord. Yun yung tinatawag na magbibigay sa atin ng building doon sa salita ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, please lang, huwag kang maingay, malinaw ang pandinig ko. Sa Lucas chapter 8, Jesus one day he said to his disciple, let us go over to the other side of the lake. So they got into the boat and set out. As they sailed, he fell asleep. Si Jesus Christ, ang bilis niyang makatulog. No? As they sailed, a storm came down on the lake so that the boat was being swamped and they were in great danger. Then his disciples was really terrified. The disciples went and woke him saying, Master, Master, we're going to drown. And Jesus Christ, he got up, rebuked the wind and raging waters, and the storm subsided and was calm. Sabi niya sa mga disciple niya, where is your faith? He asked to his disciples. Yung disciples in fear and amazement, they asked one another, who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him. Amen? So all the while, itong mga disciples, ang tagal nilang kasama na si Jesucristo. Nung ginawa ni Jesucristo, yung tinatawag na sabi ni Jesus, tumigil ka! Sila pa rin nagtataka. Pero ang tagal na nilang kasama si Jesus Christ, and yet, they do not know that Jesus Christ it's not only a prophet, it's not only a mere man, but of course, He is the Son of God. Nakakapagtataka, that all the disciples along with Jesus Christ, pero nung gumawa si Jesus Christ ng himala, ay talagang namangha pa rin sila. Mayroon bang impossible ba kay Jesus Christ to tell the storm, stop? Agree? Yung pinakabuod ng kwento, yung pinaka-context ng story, ay during the time kasi, kapag sa mga Hebrews, kapag ini-equate na yung magulong tubig o kaya yung hangin sa evil presence, mayroong presence of evil. So yun yung kanilang pakiwari. Kaya nung panahon na yon, yung pinaka-theological background niyan, nirebuke ni Jesus Christ yung storm kasi nung panahon na yon, nung sila yung magsisail, wala namang tinatawag na makulimlim naman. Ay magsabihin, maayos naman yung dagat o maayos niya yung sa Sea of Galilee. Wala namang nagbabantang typhoon. Pero at that very moment, nung sila'y nasa gitna na, biglang may malakas na hangin, biglang may storm. At ito namang si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, siguro pagdating niya ron, pagod na pagod siya kasi galing siya sa iba pang mga ministry. It is the transitions of the ministry pagkatapos doon, that is Jesus Christ, defining tungkol sa mga spiritual family.
Yung sinasabi sa kanya na, Lord, yung nanay at tatay mo na sa labas, hindi sila makapasok dahil hinahanap ka nila. Sabi niya, sino ang aking tatay at nanay? Wala akong tatay at nanay. Sila ang aking mga tatay at nanay at mga kapatid. Yung mga gumagawa ng kalooban ng aking ama. So yun yung transition ng story. So dumating dito sa kwentong yan, yun yung buod kung bakit ang Panginoong Jesucristo nirebuke niya yung storm. Agree? So what we can learn from this story? First, ano yung pinating matutunan? Yung title po natin is Point to Point. Tama ba yung aking pronunciation? Ang ibig sabihin ng point to point is yung ating pananampalataya anchor from faith to faith. Parang bang pag nag-exit ka, parang A to A, it will make the journey easy kasi lahat arranged na yung journey mo. Madali lamang. Sino dito nakapag-exit na ng A to A? Pag A to A, sabi mo, parang madali lang ano. So ganun yung point to point. It's faith by faith, anchored by faith. Yung journey nila supposedly na madali lamang. Kasi from that point na nagbiminister papunta doon sa kabilang pangpang. So I believe malawak din yung Sea of Galilee dahil si Jesus Christ ay nakatulog ng mahimbing. At ang kanyang mga disciples sa pagkatulog ng mahimbing Jesus Christ ay binather naman nila. No? So, mga anak ng Diyos, there is nothing that is really important to us as being a Christian but our faith. Kasi yung pananampalataya, yun ang magbibigay sa atin ng access to the face of the Father, access to the favor of God. It is by faith. Kaya hindi tayo nabubuhay, hindi tayo nabubuhay sa ating strength o sa ating lakas, but we live by faith. Kasi yung faith will unlock the great miracles and powers of God. Agree? Kaya yung point of the beginning natin at saka yung end natin is anchored by faith. Kaya point to point yung ating pag-uusapan ngayon with regards to this story. What we can learn or what are the takeaways that we can learn from this story? Number one, I have prepared 12 takeaways from you. Number one, ang taong magulo ay nanggugulo. Amen. Ang ganda ng tulog ni Jesus Christ, ang himbing-himbing, biglang ginising, Lord, Lord, Master, Master, we're going to drown. Amen. Napapansin niyo minsan tahimik naman yung buhay mo. Pero may circumstance yung iyong kaibigan, pati ikaw nagulo. Pati ikaw nadamay. Yun talaga ang tinatawag na accountability. Lalo na sa mga anak ng Diyos. Dahil masyado naman tayong close, masyado naman tayo talagang mayroong relationship, kung kaya't kapag ano yung pinagdadaanan ng isa, parang lahat pinagdadaanan na rin. I was telling this to my disciples. Sabi ko sa kanila, alam niyo, pinagdadasal ko kayo lagi kahit puyat na ako at pagod na ako, late ako galing ng ministry, but when I reach my home, I kneel down and pray for you. Not because I love you, first I love the Lord, not because I only love you, but first and foremost, I love myself. Agree? Sabi bakit? Kasi kung ano yung pinagdadaanan nyo, kung nagugulo ang buhay nyo, nadadamay ako. Kung wala kayong mga pera, pati ako rin nadadamay. Kung wala kayong trabaho, pati ako rin nadadamay. Alam mo kung freelance ka lang, kung single ka lang, which is I am single, kung ano ka lang, alam mo yung life natin with Christ, kaya tayo, maganda ang relationship natin, it's because of the accountability. So sabi ko sa kanila, kung kaya't ipinapanalangin ko kayo ng todong-todo, dahil the Lord will gonna spare me from any troubles that the enemy may cost you. Yung pagdadaanan nyo pa sa ganito, kung mayroon akong dapat pang gawin, dapat hindi na kayo tinatawag problems, dapat solutions na kayo doon sa ginagawa ko sa kay Lord. Kasi dalawang klase lang mga tao sa mundo, problem at saka solution. If you are not the problem, you are the solution. If you are not the solution, you are the problem. Sabi ko sa kanila, mga anak, kung hindi man kayo solution, i-work out nyo na lang, at least hindi kayo problema. Agree? Sabi mo sa katabi mo, I am the solution. Kaya sabi ko sa kanila, sa tuwing mapupunta kayo dito sa kung saan mang tahanan ni Lord, sa kung saan mang assembly, lagi niyong iisipin, hindi kayo pupunta doon para kunin ang kailangan ninyo. Pumunta kayo doon para magbigay o mag-deliver ng favor ni Lord para sa kanyang mga anak. And for that, you will not be discouraged.
Kasi sa Lord, we really love to pour out more favor and blessings to you. Tandaan po niyo, palagi kong sinasabi sa inyo itong mga anak ng Diyos, lagi mas maganda nung nakaraang sinabi ko that you are the answered prayer of your brothers or sisters and you are the miracles. Mas magandang pakiramdam yun kapag ka ikaw ay isang kasagutan sa panalangin ng iyong katabi. At ikaw din naman, kasagutan mo siya sa iyong panalangin. So once again, ang mga magulo ang buhay ng gugulo. Confused people. That's the right term. Yun yung tama. Conscious people. Ang mga taong nanlilito. Kaya sa katabi, sabi mo sa katabi mo, parang nalilito ako sa'yo. So once again, mga anak ng Diyos, kagaya ni Jesus Christ, nung siya'y mahimbing ang pagtulog, bigla na lang nakita ng mga disciples niya na papaparting yung malakas na hangin at yung alon talagang lumalaki. Sila'y nagulumihanan at nagulo. Sa kanilang kaguluhan, talagang idinamay na rin nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda ng tulog ng ating Panginoong Jesus. So makita mo yung tinatawag na yung story, it relates doon sa kung gaano yung divinity, power ni Jesus Christ. At saka yung humanity naman, yung fear ng mga disciples. Kaya doon mo makita peace in faith, at saka yung fear of humanity. Na most of the time, nakatutok tayo sa circumstances, sa situations, rather than focusing on what the Lord can do in our circumstances. Agree? Kagaya ngayon, pag nakafocus tayo ngayon sa init ng panahon, hindi nyo ako maririnig. Pag nakafocus kayo ngayon sa inyong mga pawis, nako, aalat kayo ng aalat, pero sigurado ako hindi pang alat na pang Diyos, pang alat na talagang pang malagkit. Agree? So mga anak ni Jesus, once again, I know you are all solutions of the Lord to His community. I know marami kayong mga circumstances, marami tayong mga situations that sometimes swayed away our attention or focus away from God. Pero nais kong ipaalam lagi sa inyo, the moment na parang nagmamagnify na sa iyo ang lakas ng panahon, kasi ang panahon defines problems and troubles. Hindi naman yung malakas na bagyo lamang, hindi lamang yung malakas yung hangin. Sa ating buhay, ang definition ng storm at saka yung troubles na yun, ay yung malakas na hangin, is problems and troubles. How mga of you agree na kadalasan parang si Lord lumiliit, lumalaki yung problema? Ano kasi yun? Yung tinatawag na depende yun kung saan yung focus mo, doon yung lumalaki. Kung focus mo yung problema, siya yung mas malaki. Kung focus mo si Lord yung malaki. So yung size ng bagay, hindi doon sa literally malaki sila. Yun lang kasi ang focus mo. In our life, mga anak ng Diyos, as the solutions of God to His community, be at peace always. Dahil pag mapayapa ka, mapayapa rin ang mga tao sa paligid mo. Kapag ka ikaw ay hindi nang gugulo, mapayapa ang paligid mo. So once again, I believe that you are all a solutions to whatever circumstances in your community, in the community of God. At kung nahihirapan pa kayong maging solution, pero at least i-work out nyo na lang, hindi kayo mga problema, mga anak ng Diyos. Agree? And then, number 2, what we can learn, may bagyo ba ngayon ang buhay mo? May bagyo ba? Sino may bagyo ngayon? Sa Pilipinas, malakas ang bagyo ngayon. Dito sa atin, masyado lang mainit. Sino sa inyo nakakaalam fully in your heart that Jesus Christ in your boat? Si Jesus Christ na sa boat mo talaga siya, sa buhay mo. Raise your hands. Kaya mga anak ng Diyos, no? Kahit manlindol ang dumating, intensity 8, pero pagkasama mo si Kristo sa buhay mo, magkaroon ka ng kapayapaan, sigurado ako, hindi magbubuka ang lupa sa kung saan kinalalagyan mo dahil kasama mo ang Diyos. So whatever troubles, circumstances you have right now, put this in your heart. Hindi ako mamamatay dahil kasama ko ang Diyos ng storm na ito. Jesus Christ is the God of the storm. So ibig sabihin yan, everything that is in the creation obeys the one who created them. Kung buong buo sa ating isipan, alam niyo mga anak ng Diyos, ang sarap mabuhay
It is not about the circumstances. It is not about the tribulations. It is not about the trouble. It is our faith that brings us into real peace. Yung kapayapaan nandun sa pananampalataya. Yung kapayapaan hindi sa ganda ng trabaho mo. Yung kapayapaan hindi dun sa nagmamahal sa'yo. Yung kapayapaan hindi dun sa tagumpay. Yung kapayapaan, yung pananampalataya that it doesn't matter what life may bring, I will be at peace because I know the Lord is working behind my success. Amen? Kaya sabi ni Lord sa Psalm, sabi niya, be still and know that I am God. Payapa kayo mga anak ng Diyos dahil alam ninyo sa kabila ng inyong mga challenges and troubles, it is the Lord Himself aligned and organized everything, that everything in your life will be put into success and victory. Just trust the Lord. So whatever right now typhoons, bagyo man yan sa finances, bagyo man yan sa relationship, bagyo man yan sa trabaho, or whatever the typhoons that you are in right now, the only advice that I can tell you right now, just trust the Lord. Magtiwala kayo sa Diyos dahil unang-una, yun lang naman ang reachable ninyo na point of your solution to trust God. Maliban ba't mga anak ng Diyos? For example, sa may mga pinagdadaanan dito. Like for example, kung wala sa mga kamay ninyo ang hawak para solusyon sa pinagdadaanan po ninyo, I believe you have God that you can trust, that you can put your life at peace. Yun lamang ang reachable point ninyo ngayon upang nang sa gayon, ang buhay ma-maximize into its fullness of joy and peace. Kasi walang mahalaga sa buhay, dapat mapayapa. Dapat ang buhay ay masaya kahit may pinagdadaanan. Tandaan niyo po yan, Lagi kong inilalagay sa aking puso ang sinabi sa Book of James. Sabi niya, consider it pure joy, my dear brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Tingnan mo ang katabi mo, kompleto yan. Kailanman hindi yan nag-aktong kulang-kulang. Kompleto yan. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, ito lagi ang nalagay ko sa aking puso. Lord, you know, God, I obey you. You know, Father, I follow you. But despite of this obedience I am doing to you, O Lord, I follow, and yet there is troubles in my life, and yet there is challenges, O Lord. But I know, God, I will just be still and praise you, O God, because behind my troubles, O God, you are there to bring me into completion of my what we call completeness. Amen? Kung kayo mga anak ng Diyos may pinagdadaanan, ito lang ilagay sa mga puso. Kinokompleto lang ni Lord ang ikaw na dapat matawag the best version of you. Amen? Kasi kailangan marating natin yung tinatawag na maturity. Yung maturity na yun na yung magagamit ni Lord for kingdom expansion. Yun yung magagamit ni Lord for the purposes of bringing more people to Christ. Whenever you are in troubles right now, alam ko mahirap ito pag sinasabi ko sa inyo, pero itong sinasabi ng verse, magsaya kayo. Maghanap kayo ng mga kaibigang maraming pera. At sabihin nyo sa kanya, you know what, the Lord told me, I would like to consider this pure joy yung pinagdadaanan ko ngayon. At ikaw ang answered prayer. G ka ba? Sabi ng katabi mo, no na no. G na G. Kaya mga anak ng Diyos, sabi ko nga, tayo kasi we live in the accountability, we build relationship. Kaya tandaan po ninyo, mga anak ng Diyos, kapag may pinagdadaanan ng inyong mga kapatid, kasama kayo dyan. Bakit? We are one family, a family built by the blood of Christ. Amen? Kung kaya't lagi kayong, yung mga kapatid na inyong pinagdadaanan, habang kinukumpleto siya, maging kabahagi ka ng completeness niya. At least pag nagtitestimony sa, you know what, ang aking kapatid, habang nagdadaan ako sa valley of death, nandun kasama ko siya, at sabi niya, yes, you can do it, you can do it. Amen? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. But our circumstances, our situations do not give us the license to make our life to let our life filled in sadness or dwell in sadness. Agree? Kaya sino sa inyo handang sumaya ngayon? Yun. How you will rebuke worries?
Be at peace. Sometimes our life, or most of the time, pero aking napagtanto sa buhay, alam mo, sa isang buong taon, madalang na ba na lang lamang mabibilang natin sa ating mga kamay na tayo'y sinusubok. Siguro sa 10 daliri, 5, 10, sa 10 daliri na yan, sa isang buong taon, napakarami doon ang saya mo. Agree? Sino sa inyo? Napakarami na mga araw na masaya ka. Ngunit yung kukunting araw na kung saan sinubo ka, para akala mo na dama yung buong isang taon. Sabi ni Lord, ang hirap mo kabanding. Alam mo si Lord, sa totoo lang talaga, para siyang, minsan pag naiisip ko, parang, si Lord parang siyang, yung panakip butas. No, pero parang ano lang to, pero that's the truth. Sometimes si Lord parang pag masaya na yung life, pinagpala na, iiwan natin siya. Pagkatapos pagka may pinagdadaan naman, balik na naman. No? O kung kayo nga, 'di ba, ang hirap din na panakip butas din. 'Di ba? Ang hirap. 'Di ba galit na galit ka rin? Tama? So si Lord ganunin natin. Lord, our God, our Father in heaven, may it be we are in the challenging moment of our life or in the blessedness of our life, still Jesus is the Lord. Jesus is the Lord pa rin. Sa lahat ng uri at aspeto ng ating buhay ngayon, sa lahat ng circumstance ngayon, isa lang ang totoo sa buhay ko, Diyos pa rin si Kristo. Yun ang katotohanan. Kaya ngayon, sasabihin mo sa bagyo, sabihin mo sa problema, worries, anxiety, depression, in Jesus' name, I rebuke you. Mga bagyo mo sa buhay. Kasi kadalasan, napapansin nyo ba ito? Minsan bigla kang mapayapa, tapos may biglang mag-worry. Nako, ano yun? Diablo yun. Yung tubig ng utak mo, mapayapa naman sa, tapos biglang gumulo. So ibig sabihin, gawain ng diablo. Pag may biglang mga thoughts na pupunta sa isipan ninyo na mag-worry, o magkaroon ng feel of depression, sabi nyo, I rebuke you. In Jesus' name, by the blood of Jesus Christ, I am free. Tapos sayo ko agad, I am free. I am free. No? Kasi it's joy. Dapat magsaya. Magsaya, enjoy every moment you have because you know, as I'm going to say it again, the Lord is with you. So just be still and know that the Lord is working behind your troubles. Amen? Minsan, ang buhay parang lubog, pero hindi lunod. Amen? Minsan parang nasa rock bottom ka na, doon na sadsad ka na, pero buhay ka pa rin. Ang dami nang humahabol sa iyo ng mga trouble, pero hindi ka nahahabol. Ang bilis-bilis mong maglakad, magtago. Ang dami ng mga pinagdadaanan ka sa buhay, but yet you are still breathing. Humihinga ka pa rin, matagumpay pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Why? Because behind that, it is the Lord giving you still hope that these things will be over. Makakatawid ka rin doon sa pagpapalang hinihintay mo. Mga anak ng Diyos, minsan sa buhay po natin, parang hanggang dito na ang problema. Pero hanggat mayroon ka pang Diyos, sinasabi pa ni Lord, just breath, anak. I will breath for you. I will give you breath. I will bring you into your breakthrough. Sabi ni Pastor Mark, hindi ko makakalimutan, tayo mga anak ni Kristo, hanggat may kumikilos at gumagalaw pa sa ating pagkatao, just let that faith moves and you will reach your destination. Hanggat buhay ka, umasa ka sa Diyos. Hanggat buhay ka, manampalataya ka sa Diyos. Why? Because God is the only source in which hindi ka mawawalan. Laging may Diyos. Laging may Diyos na tutulong sa atin. Ang ironic kasi ng ating buhay, parang si Lord lagi is last resort of our problem, last resort of our solution. Kung kaya, bago tayo lumapit sa Kanya, yung ating buhay parang talagang latang-lata na, durog na. Wala nang ibubuga. Kaya yung mga cause minsan ng tinatawag na parang lunod na. Pero maraming salamat, Lord. Sa kabila ng parang hindi na ako makahinga, but you're still breathing, O God, in my being, in my breath, in my heart, O Lord. Yun yung grace ni Lord. Kasi ang sign, hanggat binibigyan ka pa ni Lord ng hininga, ang ibig sabihin, makakaalpas ka sa pinagdadaanan mo. The storm of your life, the trouble of your life did not come to destroy you, but come to complete you. To make you really a best version the Lord wants you to be. Amen? So sino dito sa inyong parang lunod na?
Minsan kasi yung buhay parang dinadrama natin, ano? Life, it's not about drama. Life, it is approaching life itself and no other than but Jesus Christ. Kapag may pinagdadaanan ang buhay, huwag kayong pumunta doon sa pinunduan at magwuling kayo. Sabihin niyo, Lord, I know God, itong problemang ito po, Panginoon, will not come to destroy me or did not come to destroy me, O God, but to bring, O Father, the best version of the person that you want me to be. Yun lagi yung ilagay mo sa inyong isipan. I-reframe mo yung situation. I-reframe mo yung circumstances. And for that, the Lord is with you. Ano lang nais kong ibigay sa iyo mga puso, mga anak ng Diyos, laging magkaroon kayo ng pagtiwala at pag-asa na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The other points I'm going to share to you. Focus on the controller rather than trying to control the uncontrollable. Biro mo yung yung mga disciples ni Jesus Christ. Dahil hindi nila sapat na kilala si Kristo, ang ginawa nila, sa peace ni Jesus Christ, ginulo nila. Ginising nila, Master, Master, we're going to drown. So si Jesus Christ naman, nirebuke yung wind, pinakita sa kanila kung sino talaga ang real identity ni Jesus Christ. So right that very moment, mga anak ng Diyos, nakafocus yung mga disciple niya doon sa storm. Nakafocus doon sa waves. Nakafocus doon sa lakas ng hangin. Ano kaya ang magiging senaryo kapag alam nila at that very moment that Jesus Christ that are with them ay anak ng Diyos? Sigurado may enjoy nila ang bagyo. Tama? Ano kaya kung ang pagkakalam nila sa kanilang puso, kasama natin ang anak ng Diyos. At kung lulubog ito, hindi magandang balita yan sa langit. Agree? So yung typhoon kadalasan o yung troubles, number one, mga anak ng Diyos, stealer of joy, stealer of hope, stealer of enjoyment. Yung magsasaya ka sana, pero dahil dumating yung bagay na yon, nalungkot ka na. Kaya yung mga disciple, nagkaroon sila ng tinatawag na terrifying moments. It's because at that very moment, when they see the storm, they forgot that they are with the Son of God. Nakalimutan nila, nakasama nila ang anak ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, ang lagi kong ini-emphasize sa inyo, that the peace of life is knowing that Jesus Christ is with you. Yung tunay na kapayapaan, malaman mo, nakasama mo ang anak ng Diyos. At sa anak ng Diyos, walang imposible na wala siyang pwedeng magawa. Magagawa ni Lord ang lahat ng bagay. Every circumstances and troubles that your life will be having through, God will bring you into your breakthrough. Agree? So doon ko lang napagtanto, ano kaya ang senaryo, kapag itong mga disciples, kilala nila ng malaliman o buong buo si Kristo na anak ng Diyos at makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na nagbabantang problema dahil kasama nila sila. So I believe they were just enjoying the storm. So mga anak ng Diyos, kaya sinabi ni Lord Jesus Christ na i-enjoy natin yung mga challenges kasi kung alam natin, nakasama natin siya at kilala natin siya, hindi tayo maaapektuhan, but we will be just enjoying the view of the storm. Sino sa inyo, nung panahon kapag may bagyo, tuwang-tuwa kayo? Nakakatuwa yung bagyo, Nakakatuwa siya. Kasi yung tunog niya ba, parang mapayapa. Tapos yung hangin, gusto ko yung mahangin. Alam mo kung bakit gusto ko yung mahangin, talagang mahangin? Yung iniikutan na yung mangga ng kapitbahay namin, ang damot-damot kasi niya. So, hindi siya pwedeng makakuha ng mangga kapag maganda yung walang ingay-ingay ng konti, parang banayad. Banayad lang. Kapag may storm, tuwang-tuwa kami. Kasi alam namin maglalaglagan ang mangga at bayabas. At sa mga panahon na yon, sobrang dami noon para hindi pa mamigay. So, nung panahon na yun, nag-harvest kami. So may storm man, mga anak ng Diyos, tandaan po ninyo, may harvest na inaasahan. It depends how you look at it. Kasi ang bawat mga bagay na pangyayari, although may disadvantage, pero may advantage. Ay ba't naman na magpo-focus sa disadvantage? Doon na lang sa advantage. Kaya ang gagawin po ninyo, do not terrify the storm. Just enjoy the view.
Sabi mo, ang ganda ng hangin ngayon. Parang gusto ko ngayong magsaya. So, mga anak ng Diyos, when you are in troubles or when you are in your circumstances or situations na sa tingin mo parang hindi mo na kaya, tandaan mo, ka-team up mo si Lord sa buhay kaya nagtatagumpay. Hindi mo solo ang buhay. God and you is equal to success and breakthrough. Kaya lagi i-priority nyo lagi si Lord na kasama po ninyo because God will surely give you into a greater success that you're looking in your life. Amen? So, yun mga anak ng Diyos, lagi kayong mag-focus dun sa kumukontrol ng storm. Biro mo, Jesus Christ is the creator of the storm. Jesus Christ is the creator of the universe. Jesus Christ is the creator of everything inside and outside of the universe. And if our knowledge come to that, deepness of that knowledge, malalaman natin, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na katatakutan sa buhay dahil kasama mo ang lumikha ng lahat ng bagay. Agree? Your job belongs to God. Whatever you have in your life that is good belongs to God, comes from God. At kung si Lord nagpo-provide, and surely He will provide more if you learn to trust with confidence and faith with the Lord. Agree? So sa buhay mga anak ng Diyos, walang malaki na kalaban. Nagiging malaki lang sila kasi tumututok tayo sa kanila. Remember Goliath and David? Goliath was 9 foot and David was just 5 foot. Pag nakafocus sa kay Goliath, anong mangyayari? Pero nakafocus si David saan? Sabi niya, magkano ang reward kapag napatay ko yan? Magkano ba ang reward dyan? Biro mo si Goliath, ang laki 9 feet, towering warrior of the Philistines. But when David, only 5 feet, ang sabi niya, papatayin ko yung Philistine na yan. Magkano ang reward dyan kapag napatay ko yan? Ang kagandahan kay David, hindi siya nakafocus sa kalaban. Nakafocus siya doon sa kay Lord na kasama niya. Kaya nung nagharap sila ni Goliath, sabi ni Goliath sa kanya, ito ba ipapalaban niyo sa amin? Kasi laki lang ng aso. Sabi ni David sa kanya, you come to me against your javelin and sword, but I come to you in the name of the Lord Almighty. Kaya mga anak ng Diyos, laging pag may trouble kayo, sinabi mo, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Alis! Agree? Because our battle is not our battle. Ang sabi ni Lord sa Exodus 14:14, ang sabi niya, I will fight for you. Ipaglalaban kita. Alam mo si Lord lang nagsabing pwede niyang pagtayuan, ipaglalaban kita. Siya lang, kaya niyang panindigan niya, mga anak ng Diyos. Pag sinabi, Lord, I will fight for you, the Lord will fight for us. That if we trust God, the Lord will fight for us. So mga anak ng Diyos, ano ang talo natin? Ang sagot, walang pagkakataon na pwede tayong matalo. As I have said in last preaching I have, we are invincible. Too strong to be defeated, unconquerable. Amen. Sabi mo sa katabi mo, unconquerable. Hindi ka kailanman mahuhuli. What we can learn, do not be terrified by the unexpected events. Yung kagaya ng biglang pagdating ng storm, biglang dumating siya, no? Nabigla yung mga disciple dahil ang ganda-ganda ng panahon, tapos biglang may hangin, biglang yung tubig ngayon, naglalakihan yung mga alon. Ironic kasi, parang Galilee, so supposedly wala siyang malalaking alon. Pero yung moment na yon, iba yung kanyang nature ng Sea of Galilee. Pag blow ng hangin, pag ihip ng hangin, nag-form yung malalaking waves. So, obviously, gawain ng dyablo. And that circumstances, tandaan po ninyo, si Jesus Christ, inalaw niyang mangyari yun. Yung ganyang circumstances, it is one thing that most of the time or in a few times of our life, yung mga circumstances natin or troubles, inaalaw ni Lord. For the purpose not to destroy us, but to reveal something to us on how we look at Jesus Christ in our life. Kagaya namang nangyayari sa kanila, no? Yung storm, na-terrified sila sa storm. Sa kanilang pagkabigla, nakalimutan nila yung kanilang kasama. Sinabi ko kanina sa inyo, ganun lagi ang ginagawa ng dyablo.
Ang Diablo, pabigla yan eh. Gaganon siya. Pag nabigla ka naman, bibigay ka. Agree? Kaya yung mga temptation, medyo pabigla yan. Yung mga magic, pag ganun-ganun yung magic. Ayaw kasi ng magic, makita mo yung in-between. Dapat yung beginning and the end lang. Kasi yung in-between, dun yung pandadaya. Agree? So sa life natin, mga anak ng Diyos, do not be terrified. Just focus on the Lord. Because when you focus on God, that's the only time that you can enjoy life in its every kinds of situations. May enjoy lamang natin ang buhay ng buong buo kapag ka ang tiwala at pananampalataya natin sa kay Lord ay buong buo din. Agree? So, maraming nakakatakot sa buhay. Agree kayo? Nakakatakot minsan biglang mawala ng trabaho. Ngayon, sabi ko nga doon kanina, you cannot control the things that you are not in control. Ang mga bagay kadalasan na wala tayong control, yun yung pinipilit nating kontrolin. Kaya tuloy nagiging miserable ang buhay. Halimbawa, hindi mo makokontrol, hindi ka niya iibigin, wala tayong magagawa doon. Pero at least makontrol mo yung sarili na kung saan, hindi niya ako nag-iibig. Siguro dahil mayroong pag-ibig na nakalaan para sa akin. Do not try to control the things that you are not in control because life starts living in misery kapag tayo na ay tinatry natin kontrol yung mga bagay na wala sa atin yung mga kamay para pindutin yung button to stop. Agree? Hindi mo naman pwedeng tigilan yung tao na hindi ka pag-usapan. Pero at least yung reactions mo ay lovely pa rin at merciful pa rin doon sa mga taong ayaw sa iyo. Because you cannot in control. Sabi nga ng mga stoic people, yung mga matatalino, sabi niya, always put this in your heart that not all people loves you. Kung mayroong 10 tao, maaring 5 doon ayaw ka, pero yung 5 gusto ka. Ba't ka naman magpo-focus sa mga taong ayaw ka? Doon na lang sa gusto ka, para gustong sumaya mo ang buhay. Doon kayo mag-focus. Amen? So mga anak ng Diyos, avoid yourself, forcing yourself, trying to control the situations in which you have no authority and power to control. Kasi doon nagsisimula na nagkakaroon ng mga terrifying moments. Sa trabaho, maganda naman ang performance mo. Sa trabaho, maganda naman ang pinapakita mo, but yet, it come to conclusion, tinanggal ka pa rin. Hindi mo control. Hindi ikaw nag-decision, pero you know it for yourself sa iyong sarili. Alam mo, ginawa mo yung lahat, but yet hindi mo pa rin nakuha yung dapat that you stay in that company. Anong nangyari ngayon? You feel terrified. Yung mga unexpected events ng ating buhay, yung biglaang pagkamatay, no? Mga unexpected yon. How do you react? How do you able to manage those things that are unexpected? Bigla silang dumadating. Sabi ko doon sa mga disciple ko, minsan kailangan ko i-acknowledge na nalungkot ako. Pero kailangan ko dapat isara. Kasi pag di ko isinara, ikakapitalize ng Diablo para yun palungkutin yung buhay ko. No? You can acknowledge that you are hurt. You can acknowledge that you are sad. You can acknowledge whatever negative things that may dwell in your minds. But do not dwell on that one. Because when that happens, the evil one will gonna capitalize your circumstances to put you more down. So maraming mga anak ng Diyos, mga unexpected moments ng ating buhay, mga unexpected events, but put this in your heart, the Lord that is with you, laging magbibigay sa atin ng tinatawag na breakthrough. Tandaan po niyo, sabi ni Lord doon sa unang-una, sabi niya, let us go to the other side of the lake. Ito yung pwede nating makuhang lessons doon. Kapag sinabi ni Lord, let us go, ibig sabihin kasama siya. Sa life natin, the Lord promises that He will be with us wherever we go. So mga anak ng Diyos, kapag pakiramdam mo nag-iisa ka, hindi totoo yun. The Lord is with you. The Lord is with you, and He promises, wherever you go, I will be with you. So kung ano pa ang pangyayari sa buhay natin, ilagay mo lang sa puso mo, kasama ko ang Diyos sa mga oras na ito. Wala, hindi ako lulubog, hindi ako mamamatay, hindi ako maano, because God is with me and He will bring me into the other side of the lake.
Ngayon, ano yung mga other side ninyo? Other side, ito yung problema mo ninyo, ito yung solusyon mo. Put this in your heart. The Lord is in your boat. And He says, let us go to the other side of the lake. So promise ni Lord yung mga anak ng Diyos, hindi Kanya iiwan. Hanggat sa huli, sasamahan Kanya, hanggat makatawid ka doon sa inaasahan mong tawiran. Amen? Sabi ko nga kanina, yung mga problems and troubles did not come to destroy us, but storms reveal the status of your faith. Yung kasing ating pananampalataya, makikita lang natin ang mukha nito kapag dumating na sa pagsubok. Kapag hindi pa sinubok ang pananampalataya, hindi mo pa masasandalan kung hanggang saan ang tibay niya. Kagaya, for example, ng isang bahay, malalaman mo lang kung siya'y matibay na kapag dumating yung bagyo. Pag dumating yung bagyo, may malakas na hangin, doon mo palang makikita at madedetect which part of your house that are weak. At doon ka palang magkakaroon ng time o ng tinatawag chance para ayusin yung mahina na pundasyon ng bahay po ninyo. Sa atin din, sa ating buhay, bilang mga disciple ni Lord Jesus Christ, the only way for us to find out that our faith is strong, it needs to be tested. Else, it cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi sinubok ng panahon ay siyempre hindi maaasahan. Agree? So mga anak ng Diyos, our faith, if it is in trouble, if it is in circumstances, if it is in situations that are unfavorable, do not be terrified. It is just the revelation. Troubles did not come to destroy us, but it is to reveal something to us. Problems, it is not a destruction, it is a revelation. Agree? So mga anak ng Diyos, our faith is just revealed, its foundation, when it is tested by so many troubles, so many circumstances that unfavorable sa ating buhay. Agree? Then, storms are predictable. Yung problema, di ba, ano naman yan? Kasama naman yan sa buhay. Di ba? Yung problem, for example, yung problem sometimes na parang wala kang pera. No? Kagaya ngayon. Ano na yan? Sometimes it is predictable. Yung mga bagay na yan, kapag kaalam na natin kung paano yung management ng mga bagay na yan sa ating buhay, hindi na tayo apektado. Because storms or troubles in life is predictable. Lagi mong asahan mayroong problemang darating. Kahit ikaw ay nag-o-obey sa kay Lord o hindi nag-o-obey sa kay Lord, susubukin pa rin ang buhay. Dadaan ka pa rin sa mga troubles and situations that are unfavorable. Pero ang nais lang ipaalam lagi sa inyo mga anak ng Diyos, ang plano ni Lord, ang sabi ni Lord, nangako siya, sabi niya, I have overcome the world and you too will overcome the world. Ang ibig sabihin niyan, mayroon tayong pagdadaan ng mga troubles, mga problems, but the guarantee of God, He says, you will overcome it because I have overcome it. Agree? So mga anak ng Diyos, in order for us to maintain our joy, to maintain the peace of life, always trust God and always embrace challenges and situations that are unfavorable comes, but they do not come to destroy me, but they will come to reveal something in me, to reveal the great person that the Lord wants me to be. Agree? Kaya yung katabi mo, kung may problema ka, siya ang solusyon. O maya sabi mo, usap tayo. Na? Be the solutions guy Sabi ko mga anak ng Diyos, because we are accountable to each other, we have a relationship. So ang ibig sabihin niyan, ang problema ko, problema mo. Ang pagpapala mo, pagpapala ko rin. Minsan kasi ang problema ko, problema natin, ang pagpapala ko akin lang. Yung mga anak ng Diyos. What we can learn? Now, Jesus' power over nature. Yung kapangyarihan ni Jesus Christ over nature, nakita niyo yung sinabi niya, storm. Nung sinabi niya, stop, I rebuke you. No? Jesus Christ has the power over all things. Every creations, ang lahat ng creations, when the Lord speaks, the creation will obey. So kung kayang patigilin ni Lord ang storm literally at yung hangin na umihip, how much more hindi niya kayang patigilin ang mga troubles na sumasalanta sa'yo?
How much more na hindi niya kayang patigilin ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sakit? How much more of that? Napakaliit nun para sa kay Lord. Yun na, nature yun. Nature na yun yung sumagupa sa kanilang bangka. And yet the Lord decided to tell the wind, stop, I rebuke you. So one thing pala mga anak ng Diyos, ang pwede niyong sabihin sa inyong mga sarili kapag nagpipray kayo, pwede niyo palang i-rebuke. Pwede niyo i-rebuke yung mga troubles, i-rebuke yung mga bagay na kung saan ay nagbibigay sa inyo ng mga challenges na hindi niyo naman kagagawan. Just rebuke it. Because when you're doing it, we know that it is literally the work of the devil trying to oppress us. To oppress our favor, to oppress our finances, to oppress our relationship with the Lord. Jesus, power over nature, or the power of the Word of God, the power of Jesus' Word. Sinabi ko na ito sa inyo kanina yung sa Proverbs, yung nakaraan din, that there's life and death in the power of the tongue. Dahil tayo nga mayroong tinatawag na banal na Espiritu Santo, ang ibig sabihin yan, yung bawat sasabihin po natin, there is power. There is power to either build life or destroy life. Kaya si Jesus Christ, makikita natin dito, when He says sa storm, tumigil ka, tumigil yung storm. Doon natin makikita yung kanyang Christology. Yung kanyang pagiging Kristo, pagiging anak ng Diyos, yung kanyang pagiging divine. Because the creation learned and obeyed Jesus Christ when they hear His word. At tayo mga anak ng Diyos, mayroon tayong Espiritu ng Diyos. The power of the word that we have in our heart, it will going to form and manifest in our physical realm. Kasi yung sabi ni Lord, yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, it is a spirit and life. So because Jesus Christ is in us and the Spirit of God is in us, every word that comes out from our mouth, it is spirit and life. Agree? Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, lagi niyong piliin na magsabi, pinagpala ka, mayaman ka, mapayapa ka, maganda ka, gwapo ka, mabait ka. It's because those are the words that you are planting as a seed. Later on, you will harvest. Kung mayroong buto kayong itatanim, walang iba kundi magandang salita. Laging piliing gumawa o magsalita ng mabuti dahil hindi lamang yung sinasabi mo sa iyong kapwa, you are sowing the seed for your future harvest. Amen? Sabi dito ni Jesus Christ, ano? No, stop, the wind rebuke you. So in our life, mga anak ng Diyos, it is just a matter of knowing who we are in Jesus' name, and knowing what kind of identity we have in Jesus' name, that no circumstances or no situations that are unfavorable that will try to really destroy us if we know our identity before Christ. And then, rebuke fear. Sino sa inyo may mga takot? Kaway-kaway. Takot mamatay, takot maiwanan, takot walang iiwan kasi walang relationship. Yun ang nakakatakot, no? Yung walang mangiiwan sa'yo kasi wala. So lahat ng mga bagay, itong fear na ito is yung tinatawag na opposite ng, hindi sa opposite, mayroong quote na faith over fear. Kasi kadalasan, yung kabaliktaran ng walang pananampalataya dahil sa takot. Kaya mga anak ng Diyos, ang point-to-point po natin in the beginning of our life and the end of our life, it should be anchored to faith. Kasi yung faith, kapag ka malaki, kapag yung faith strong, yung fear lumiliit. Kaya sa buhay dapat natin, walang kinatatakutan. Dapat mga Kristiyano, palaban. Sabi mo sa katabi mo, dapat palaban. Dapat ganon. Si Apostle Paul, no? He is a fighter. Apostle Paul wala siyang takot. Sa buhay po natin, nahihirapan lamang ang buhay at nagkakaroon lamang siya ng mga trouble kapag mayroon tayong mga bagay na kinatatakutan. Ang sabi sa narinig kong preacher, sabi niya, the thing that you fear the most is the one that will gonna destroy you if you're not going to confront it. So mga anak ng Diyos, sa ating buhay, okay na yung konting takot. Pero pag takot na nasisira ang ating pananampalataya, dapat i-overcome nyo na yan. Be amazed what the Lord is doing in your life daily. Sa bawat araw ba sa inyo mga anak ng Diyos, nakikita nyo kung gaano ginagawa ni Lord sa inyo? No? Sabi ko sa
mga disciple ko, sabi ko, every time kasi na kapag may tumatawag ng testimony, so na magti-testimony? No? Walang may nagti-testimony. Kasi, ang i-expect natin laging testimony, yung nataasan ka ng salary, nagkaroon ka ng salary increase, o kaya may lumakad na lumpo, may nakakita ng, yung bulag nakakita, yung may sakit sa cancer, gumaling, yun yung tinatawag na testimony natin. But every day of our life is the great testimony of God. No? Sabi ko, I prayed last night that all of you will be saved. And today I am answered prayer because all of you are saved. Nanalangin ako ng aking family sa Pilipinas will be saved. I have no bad news from them. So right this very moment, nasagot ang aking panalangin. Lahat sila mabuti ang kalagayan. Nanalangin ako na ngayon may pera ako ngayon. I am answered prayer. There are so many answered prayers that the Lord is doing in my life daily na hindi ko nakikita. Pero if you're going to be sensitive enough, mga anak ng Diyos, walang tigil ang pagpapalang dumadaloy sa iyo. Nakafocus ka lang sa malalaki kaya hindi mo nakikita yung mga basic na kailangan mo to survive. Not only to survive, but to live in overflow. Kaya mga anak ng Diyos, our life is blessed enough not only for our own enjoyment, but also to be used by the Lord as a breakthrough to our brothers and sisters. Amen? Kaya ilagay mo sa iyong puso, ikaw ang kasagutan sa panalangin ng iba. Sa iyong katabi, ikaw ang kasagutan sa panalangin ko. The whole creation obeys God. Ikaw na lang ang hindi sumusunod. Nakakapagtataka, no? Yung buwan, mga bituin, at lahat ng mga klase, mga creation na napakalalaki, when the word is being proclaimed before them, the creation obeyed. Pero yung mga tao, kapag inutusan ni Lord, naku, kailangan pa ni Lord magpaliwanag. Ano, Lord? But the creation, when the creation heard the word of God, the creation obeys. At yung mga tao, ang napakahirap pasunurin sa ginawa ni Lord. Kaya mga anak ng Diyos, if there's any disobedience in our life at this very moment, the Lord is just waiting for your decision to get out from that and receive your breakthrough. Receive right now your favor. Receive your blessings. Receive your victory. Right this very moment, God wanted to let you know that He is with you. He is with you all the days of your life. Amen? In conclusion, this is what I'm going to end up. In conclusion, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Mayroon palang perfect na kapayapaan. Sabi sa Isaiah 26:3, you will be in perfect peace. Mga anak ng Diyos, peace be with you. Come on, let us stand up. Let us sing the last song. Raise your hands up in heaven. Thank you, Father. Lord, mainit man ang panahon, O God, pero, O Father, mas mainit, O Lord, ang pagpapala mo sa bawat isa. Let everyone, O God, raise their hands, O God, to reach out upon you, O Lord. Let them receive their favor right now, O God, in Jesus' name. Let us sing this song as we proclaim our gratefulness for the goodness of God sa buhay ng bawat isa. Come on, people of God. Raise your hands upon heaven. We sing this song. Raise your hands up in heaven. Raise your hands up in heaven, people of God. And let the Lord right now reach upon you. Whatever circumstances or situations you are in right now that troubles you, I speak right now freedom to each one of you. I speak deliverance right now from your trouble, you people of God. I apply the blood of Jesus Christ to your hands right now, in Jesus' name. Yan.
Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa oras na ibinigay niyo dun sa mga nag-invite po sa inyo. And I believe you are here in the house of God. It is not by chance or accident that you are here tonight. Mayroong plano si Lord at ipaparinig sa iyo ngayong hapon na ito. At it may be, it will be the solution to your circumstances or whatever situations right now you have. I believe the Word of God will bring healing to you right now. Do you have any idea why you are in the house of God ngayong hapon na ito? Sino sa inyong first time naka-attend sa mga ganitong klaseng assembly? First time niya? Sa the rest, naka-attend na kayo before? Yung mga Christian born again? First time ito. So, mayroon kayong idea why you come here tonight? Sabi nila daw yung mga tao sa church, mga matutuwid, no? Mga walang kasalanan. No, every one of us is a sinner. Yung mga nasa church lang, yung mga tinatawag forgiven sins. At ang reason why yung mga VIPs po namin, lagi po silang tinatawag sa harapan because I would like to formally actually pray for them to receive the Lord Jesus Christ. And before that one, I would like to share to you Romans chapter 6:23, nang sinasabi doon that for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Do you agree that we are all sinner? Naniniwala kayo? At sa pagiging makasalanan daw, sabi sa Romans chapter 3:23, 3:23 ba? Sabi doon, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan doon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Now, how can we receive Jesus Christ? Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Pag napapansin po ninyo, yung pangbungad pa lang ng ating Panginoong, ng ating Amang nasa langit, He says that He loves you. Do you agree? Naniniwala kayo, mahal na mahal kayo ng ating Amang nasa langit? At yun yung pangbungad na yan. At dahil sa pagmamahal na yan, ginawa niyang paraan para ang kanyang anak na si Jesus ay magiging tulay natin papunta dun sa buhay na walang hanggan na kanyang pinangako. Kasi before eternal life, mayroong danger na nakaabang para sa atin. Ang tawag doon kamatayan. Kamatayan dahil tayo ay makasalanan. At because of the love of Jesus, or because of the love of the Father, He offered His Son Jesus Christ as our bridge going to the promised eternal life. At ang gagawin lang po natin ngayon, do you agree that Jesus Christ died on the cross because of our sins? Do you agree that He is the Son of God? Now, Jesus Christ, our Father in heaven, offered Jesus Christ for you para maging regalo mo papunta sa buhay na walang hanggan. Maging tulay mo ba? Ngayon, how to receive Jesus Christ formally in your heart para ma-secure natin that we have received the Savior Jesus Christ. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, if you can see in the screen. If you declare with your mouth that Jesus Christ is the Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you declare that Jesus Christ is the Lord, and you will be saved. Naniniwala kayo, di hamak na mas madali at tumanggap ng langit kaysa maghanap ng trabaho? At di hamak na mas madaling ibigin ang Diyos kaysa maghanap ng iibig sa atin? Agree? Si Lord, matagal kanyang iniibig. At yung araw lang na ito, it is the Lord formally declaring to you, you know, my son, my daughter, I'm waiting for this opportunity to tell you, I love you so much. I so love you. And that love, I would like to prove. I have willingly offered my Son Jesus Christ for you to receive Him as your Savior. Now, ayon doon sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, kung itatanong ko sa inyo, would you be willing to receive the Lord Jesus Christ as your Savior formally by declaring that in your mouth? Willing kayo? So, lilid ko kayo into prayer of acceptance. Yung prayer of acceptance, ang nilalaman niya ay pag-amin na tayo ay nagkasala laban sa kabutihan ni Lord. At sa pamamagitan nito, sa pag-amin, ay handa tayo magsisi. And right this very day,
the Lord promise of eternal life will be yours. Now, nais kong linawin, yung eternal life, hindi mo siya makukuha pagka tayo'y namatay. No? Hindi mo siya makukuha na, makukuha lang natin ang eternal life pag namatay na tayo. No, right this very moment, as you declare that, eternal life will be yours. Yung bunga niyaan, kapayapaan despite of many chaosness or troubles in life, still the peace of God will be yours because Jesus is with you. Amen? Can I lead you into prayer of acceptance? So, just open your mouth wide. And when you open your mouth wide, totoo si Lord sa kanyang pangako. Salvation will be yours and peace of God will be yours. So, open, let that word come out from your mouth. As I'm going to lead you into prayer, just follow me as I pray. And I believe the Lord have great things in store for you before this worship service will be over. Amen? Just bow down your head, close your eyes, and follow me as I declare this word. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa araw na ito na pinagkalooban mo ako ng oras upang makaparito sa iyong tahanan. At aking nabatid ng iyong anak na si Jesus ay namatay sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Lubos kong pinagsisihan ang mga nagawa kong pagkakamali at pagkakasala sa mga nakalipas at sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tulungan mo ako na makatayo sa katuwiran ng iyong salita. Ibinibigay ko ng buong buo sa iyo ang aking buhay, puso at kaluluwa simula sa araw na ito. Sineselyuhan ko ang aking pagdeklara ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo na ako'y ligtas na at pinatawad na. Ngayong araw na ito, tinatanggap ko ng buong puso ang pagpapatawad mo at kalakip nito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na magbibigay sa akin ng lakas at tapang upang harapin kung ano ang tama sa buhay. Maraming salamat na ang aking pangalan ay nakatala na rin sa aklat ng buhay. Simula sa araw na ito, ako'y matagumpay na, mapayapa at punong-puno ng kasiglahan at pag-asa dahil kasama ko si Jesucristo mula sa araw na ito hanggang sa lahat ng araw ng aking buhay. Ito'y aking panalangin na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. I would like to pray for you before I'm going to let you sit down to your upuan. Maraming salamat po, Panginoon o God, sa mga kapatid, O Lord, that their hearts, O Father, have opened, O God, to receive you. Maraming salamat po, Panginoon o God, sa iyong kabutihan. And I pray and we pray, O Lord, and declare, O God, ang mga buhay po nila po, Panginoon, maging kagaya ng buhay na ginawa mo sa amin. We are praying, O Lord, a double portion, O God, of blessings and favor, O God, to our VIPs. We are so grateful, O Lord, having them, O God, in your house. Sa tahanan ito po, Panginoon, O Lord, ikaw po, Panginoon, O God, ang aming pagpapala. Jesus Christ, O Lord, is our daily provision, so Father. So I decree and declare, O God, that all our VIPs, O Lord, simula sa araw na ito, mga kapatid, kayo'y pinagpala, mapayapa, matagumpay. And this day will be just the beginning of your very wonderful and successful journey walking with Jesus Christ as your Lord and Savior. Thank you so much, O God. In your hands, I entrust, O Lord, their situations, circumstances, and everything, O Lord, that involves in their lives. We bless them, O Father, with the blood of Christ and with the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.